Sa ngayon ay pupunta tayo sa ating pangalawang session at ito ang unang hakbang sa kapanganakang muli o kaya ay sa tunay na kapanganakang muli. Pero bago ang lahat ay babalikan muna natin yung apat na hakbang na ating napag-usapan. Maalala pa ba ninyo? Siyempre naman po, kakatapos lang natin. At ano ang mga ito na inilalarawan ng kapanganakan ng isang sanggol? Anong ibig sabihin ng pagtapik sa sanggol? Yan ay sumampalataya sa Panginoon. Pangalawa ay ang pagputol sa kanyang pusod. Yan ay pagsisisi. Ang pangatlo ay ang paglilinis o pagpapaligo sa bata. Yan ang pagpapabautismo. At ang pagdaramit sa bata, yan ay pagtanggap sa banal na espiritu. Sana po ay memoryado nyo ang bagay na yan. Pero bago ang lahat ay pupunta muna tayo sa isang talata sa aklat ng Ezekiel, Kabanata 16, talatang 4. Ezekiel 16 verse 4. At ito po ay basahin ko. On the day you were born, your cord was not cut, nor you were washed with water to make you clean, nor you were rubbed with salt or wrapped in clothes. Ano po ang talatang ito sa Old Testament? Kung titingnan nyo ang konteksto ay pagpapakita ng Diyos ng kanyang sentimiento laban sa Israel. At ikinukumpara ng Diyos ang kanilang kalalagayan sa kapanganakan ng sanggol. Bakit kaya? Yan ay sapagkat mayroon silang problema at ang problemang yon ay yung hindi tamang proseso ng kanilang kapanganakan. So ito ay allegory. Pero makikita natin na napakahalaga nito na makita natin na ipinapakita ng Diyos na ang problema ay nag-ugat sa kapanganakan ng Israel. At yan ay nakikita ko ang kalalagayan ng kapanganakang muli ng mga tao sa ating kapanahunan na kapag ito ay hindi nandoon sa pattern, sa package at sa process, pag yun ay mali-mali, ay nagkakaroon talaga ng malaking problema. So dahil hindi maganda ang proseso ng kapanganakan ng Israel, ay makikita natin na parang hindi nase-settle o naayos ang problema. Sana po ay paniwalaan natin na napakahalaga ng bagay na ito ng paglalarawan sa kapanganakan ng isang sanggol ay isang malaking problema. Ngayon po ay pag-uusapan natin yung unang hakbang at ito ang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pero dahil ang Panginoon ay umakyat na sa langit, ay nangangahulugan ito ng pagsampalataya sa mabuting balita tungkol sa Kanya. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng sumampalataya sa Panginoong Hesus? Sumasampalataya tayo sa isang bagay na hindi natin nakita. Naniniwala tayo na 2,000 taon na ang nakararaan ay may namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ang tanging tanggap ng Diyos na kabayaran ng ating mga kasalanan. So tandaan nyo lagi ang katotohanan ito na ang problema ng tao ay kasalanan at ang solusyon o tanging solusyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya lang ang solusyon para sa ating mga kasalanan. Dito sa pangalawang katanungan, ano ang dapat nating sampalatayanan upang tayo ay maligtas? Sinabi ng Panginoon sa Juan 6:40, For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day. So katulad ng sabi ko, ang ating sasampalatayanan ay ang Panginoong Jesucristo, pero ito ay tungkol na sa mabuting balita na siya'y naparito upang gawan ng paraan ang ating mga kasalanan. Ang tanong ko ay, sumasampalataya ka ba? Siyempre alam ko na kung ano ang sagot ninyo sa bagay na yan. Lalo na't may kaugnayan nito sa buhay na walang hanggan. Siyempre sasabihin ninyo. Pero alam ba ninyo na ganito ang sabi ng Santiago 2:19? You believe that there is only one God? Good! Even the demons believe that and shudder.
James 2:19. Ano ang sinasabi niya? Sinasabi niya na maganda kung tayo'y sumasampalataya pero pakatandaan daw natin na maging ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. So ang tanong ay maliligtas ba ang mga demonyo dahil sa kanilang pananampalataya sa anak ng Diyos? At sigurado ang sagot natin ay hindi. Bakit nga ba? Iyan ay pag-uusapan natin dahil ang ginagawa natin dito ay talagang paglilinaw sa mga bagay-bagay. Makaka-encounter tayo rito ng isang bagay na matagal nang pinagtatalunan ng mga Kristiyano, ang tila magkakontra sa banal na kasulatan na sinabi ni Apostol Pablo at ni Santiago. At sa pagkakataong ito ay sisiguraduhin ko sa inyo na ipapakita ko sa inyo na walang magkakontra sa Biblia. Ang magkakontra ay unawa natin at hindi natin iniintindi, at pakiusap ko lang na kung ikaw talaga ay gustong matuto ng katotohanan, ay kailangang alisin mo muna ang iyong tinatawag na religious paradigm. Ano yung naikintal sa iyo? Yung denominational paradigm, sapagkat yan ang dahilan kaya hindi nakakaalis ang marami sa mali dahil pinanghahawakan na lang nila kung ano ang sinasabi ng Biblia at hindi nila sinikap na ayusin, i-reconcile ang mga talata na tila magkakakontra. Bago tayo pumunta doon, ay magpapakita muna ako sa inyo ng mga ilang talata na nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Nabanggit ko sa nakaraan na mayroong 21 conversions sa Aklat ng Gawa. Sana'y subukan nyo i-research ang bagay na yan. Ang mga conversions na yan can be crowd, can be family, can be individual. Pero nangangahulugan yan na sila ay mga na-born again. Sinabi ng Gawa 4:4, "But many who heard the message believed, so that the number of men who believed grew to about 5,000. So makikita natin na sila'y sumampalataya. Pero ano nga ba yung sumampalataya na sinabi natin nung nakaraan? Nangangahulugan yan na kapag kabaguhan ang sumasampalataya, laging kalakip niyan ang pagsisisi at pagpapabautismo. Yan ang tandaan ninyo at hindi pwedeng ulit-ulitin yan ng sumulat ng Aklat ng Gawa. Pero sasabihin ko po sa inyo na yan ay ilang ulit din na sinabi niya yung 4 na hakbang na yan dito sa Aklat ng Gawa. Sa Gawa 5:14, "Nevertheless, more and more men and women believe in the Lord and were added to their number." Acts 8:12, "But when they believed Philip as he proclaimed the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ, there were baptized men and women." So ayan po, ipinakita ko sa inyo kung gaano kahalaga ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pananampalataya tungkol sa kanyang mabuting balita. At yan ang susunod nating pag-uusapan. Ang sumampalataya sa Panginoong Hesus ay nangangahulugan ng paniniwala sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo na kanyang mabuting balita o ebanghelyo. Basahin ko po sa unang Korinto 15:1-4. Unang Korinto 15:1-4. Ganito ang sinabi sa Magandang Balita Biblia. "Ngayon ay pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na aking ipinangaral sa inyo, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lang kung kayo'y nagsasampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, at siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay sa 3 araw ayon sa kasulatan." So ano-anong mga bagay na nakikita natin dito sa tinatawag ni Apostol Pablo na mabuting balita tungkol sa Panginoon na kanyang ipinapangaral? Unang-una,
ay yung sinabi niya na itong mabuting balitang ito o ang ebanghelyong ito ay nakapagliligtas. At kung maalala ninyo, na yung sinabi ng Roma 1:16 na ang mabuting balita ay kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas sa mga Hudyo, gayon din sa mga Hentil. Ang ibig sabihin niyan ay mayroong mabuting balita na dinisenyo ang Diyos para sa kaligtasan ng tao. At nais ko na rin ipaalala sa inyo na sa aklat ng Galacia 1 ay binalaan din ni Apostol Pablo ang sino mang gagawa ng ibang mabuting balita na sinabi niya na maging siya man kung ito'y kanyang babaguhin o kaya mga anghel ay pakasumpain sila. Nangangahulugan yan ng mahigpit na pagpapaalala na merong dinisenyo ang Diyos na ebanghelyo na kailangang tanggapin at sampalatayanan ng tao. Kung yan ay ibang mabuting balita, ay napakadelikado. Kung babasahin ninyo ang 2 Korinto 11:1-3, ay makikita ninyo na may mga nangangaral ng ibang mabuting balita. At dahil diyan, ang tinanggap ng mga tao na naniniwala doon sa ibang mabuting balita ay ibang Jesus at ibang Espiritu. So ang ibang mabuting balita ay nagdadala o may ibang Jesus na dinadala at magtataglay ang tao na naniniwala dito ng ibang espiritu. Kaya nakakatakot yan. Kaya naman, sinasabi ni Pablo na pakasumpain ang sinumang mangaral ng ibang mabuting balita. Alam ninyo mga kapatid, isa dapat sa talagang sikapin ng mga nagnanais makaakay ng kaluluwa ay alamin ang tungkol sa mabuting balitang ito at manangan dito. Bakit ko sinabi ang bagay na yan? Sapagkat naniniwala ako na ang dyablo ay hindi niya tutulugan ang bagay na yan. Hanggat siya'y makakagawa, ay pipilipitin niya ang mabuting balita sapagkat ayaw niya na may maligtas. At ang problema ng marami sa ating kapanahunan ay ang pananangan sa galing ng tao paggamit sa pamamaraan ng sanlibutan na yung kanilang mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus daw ay pinapalabnaw para tanggapin. Kaya naman sinabi niya rito na kailangan ay matyaga nating ingatan ang mga salitang ipinangaral sa atin. Nakukuha po ba ninyo? Patuloy ko kayong pinapalalahanan na sa presentation ito ay kailangan niyong magtala ng inyong mga katanungan sapagkat alam ko na hindi ko maalala ang lahat ng mga bagay na dapat kong sabihin sa inyo. Bago tayo magpatuloy pa rito, ay maalala ko rin yung sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 2:8. 2 Timothy 2:8. Sinabi niya sa wikang English, "Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David, this is my gospel." So kung itong ebanghelyo niya rito ay tungkol sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoon, doon naman sa sinabi niya kay Timoteo ay ipinapaalala niya na si Jesucristo ang galing sa lahi ni David, muling nabuhay na siyang kanyang ebanghelyo. Una sa lahat, ang mabuting balita ay laging tungkol sa Panginoong Jesucristo. Walang ibang mabuting balita na hindi nagtataglay ng tungkol sa Panginoong Jesucristo. Pero ano ang magiging kalalabasan kapag pinagsama natin ang tinatawag na ebanghelyo? Na ang Panginoong Jesucristo ay galing sa lahi ni David. Siya ang pangako ng Diyos. Kaya nga't sinabi niya, "Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David." Pero kung papansin ninyo, ay pareho silang nagtataglay tungkol sa muling pagkabuhay. Pero bago yon, dito naman ay si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay. O isang bagay pa, hindi niya sinabing si Kristo ang tagapagtugon ng lahat ng ating mga pangangailangan. O kaya ay siya ang kasagutan ng lahat ng problema ng tao. Ano ang ibig ko sabihin diyan? Meron kasing specific
na sinasabi si Apostol Pablo tungkol sa Panginoon, na naniniwala ako na ito ay may kaugnayan sa tunay na solusyon ng problema ng tao. Ano ang tunay na problema ng tao? Kasalanan. Huwag niyong alisin sa isip niyo ang katotohanan yan. Ang problema talaga natin ay kasalanan, kaya nga sabi ng Biblia, napangangalanan mo siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ang problema ay nag-ugat lahat sa kasalanan at ang Panginoon Kristo ay hindi na parito para bigyan tayo ng solusyon sa mga bunga ng kasalanan yon. Ang Panginoon ay naparito para ugatin yung problema ng tao para masolusyonan. Nakukuha ba ninyo ang katotohanan yan? So ano ngayon ang ibig sabihin ng kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoon? At siyempre, dahil katulad ng sabi ko na binibigyan niya ng solusyon ang kasalanan ng sangkatauhan, ay yung kanyang kamatayan ay nagpapakita ng bigat ng kasalanan, na kailangan ang galing sa langit na walang bahid dungis, walang kasalanan, ang maging kabayaran ng ating mga kasalanan. So ano ang ibig sabihin ng kanyang kamatayan? Nagpapakita yan ng bigat ng kasalanan na walang maaring makabayad na iba maliban na galing sa langit. At yan ay makikita naman natin sa Biblia na walang ibang makakapagbigay ng solusyon sa kasalanan kundi ang anak lamang ng Diyos. So nakikita nyo ang halaga ng bagay na yan sa Ebanghelyo, na kapag sinasabi natin na si Kristo ay namatay, dapat ay ipaunawa natin sa mga tao na ang problema natin ay kasalanan na kailangang masolusyonan. Pero kapag ang ebanghelyo natin ay God loves you, yung taong yon ay hindi niya makikita yung kanyang problema na kasalanan, na inaakala niya natatanggapin naman siya ng Diyos kahit hindi siya magsisi. Ano ang ibig sabihin ng pagkalibing ng Panginoon? Na hindi natin masyadong napapakinggan sa mga nangangaral kahit sa mga simbahan. Bibihira marahil nating mapakinggan ito. Pero hindi nyo maialis na yan ay kasama sa mabuting balita. Ano ang ibig sabihin ng pagkalibing? So tingnan nyo ito mga kapatid. Kapag ka ang namatay ay nandiyan pa, sasabihin natin, ang bait ng taong ito. Kasi nandiyan pa siya. Pero pagka yun ay nailibing na, sasabihin natin, ang bait ng taong yon. Ano ang kaibahan niya? Yung una ay nandiyan pa, present pa siya. Yung pangalawa ay wala na, past tense na. Na nangangahulugan yan, na nagpapakita sa atin na yung ating lumang buhay dapat ay tapos na kapag tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. At maalala niyo ba yung sabi ng Roma 6:3 at saka 4? Ganito ang sabi doon sa wikang Ingles. We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that Jesus Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Diyan ay makikita natin na ang ating bautismo ay pagkalibing natin na kasama si Kristo. At para sa kaluwalhatian ng Ama, tayo ay ibabangon niya ng bagong buhay kasama ni Kristo. Ayan na, nakikita nyo na yung kanyang pagkalibing ay may koneksyon sa ating pagpapabautismo. Alam nyo, wala sanang problema sa bagay na yan. Kaya lang ang problema natin sa ating kapanahunan ay yung tagal bago yung tao ay magpabautismo. Para bagang yung nanganak na nanay na lumuwal na yung sanggol at pagkatapos ay pinutol na yung pusod at dinamitan na. Pag-isipan natin. Ano ang mangyayari kapag gano'n ang proseso ng kapanganakan ng sanggol? Paglabas, tinapik, nakahinga, pinutulan ng pusod, pagkatapos ay dinamitan. Ano ang mangyayari sa sanggol? Mangangamoy yung sanggol na yon dahil hindi nalinis. Nakita nyo? So, dapat talaga ay yung proseso
Paglabas ng sanggol, tatapikin, puputulin ang pusod, huhugasan, at saka dadamitan. Pero sa espiritual na bagay, palagay ko ay marami ay hindi tumanggap ng pagdaramit. Maunawaan niyo yan doon sa bautismo ng banal na espiritu. Pero makikita nyo na hindi pwedeng hindi mahugasan. Pero balikan natin itong bahagi ng mabuting balita na sinasabi ni Apostol Pablo. Si Kristo ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Yung kanyang kamatayan ay solusyon sa ating mga kasalanan. Yung kanyang pagkalibing ay nangangahulugan ng bagong buhay sa atin. Ano naman ang ibig sabihin ng kanyang muling pagkabuhay? Pag tiningnan ninyo ang banal na kasulatan, lalo na sa New Testament, ay makikita ninyo na talagang matindi ang tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Sapagkat anuman ang kanyang naging accomplishment mula nung siya ay pumasok sa ministeryo, siya ay nagdusa, siya ay namatay kung hindi siya muling nabuhay, katulad siya ng mga nagsipagtayo ng relihiyon. Pero dahil ang Panginoon Kristo ay muling nabuhay, pinatutuhanan niya ang lahat ng kanyang ginawa at sinabi. Pinatitibay niya ito. Kaya ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay pag-asa natin. Maasahan ang ginawa ng Panginoon. Maasahan ang Panginoong Jesucristo. Wala na tayong hahanapin pa. That is the good news about the Lord Jesus Christ. So nakikita nyo ang halaga ng ebanghelyo ng kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoon. Pero lahat ng hakbang na yon ng kanyang ginawa ay kaugnay sa kasalanan ng tao na binibigyan ng solusyon ng Panginoong Jesucristo. At alam ninyo mga kapatid, ngayon at naunawaan natin ang kahalagahan ng ebanghelyo. Ito ang dahilan kaya napakahalaga ng sinabi ng Panginoon, "Go and preach the gospel into every creature." At alalahanin natin ang sinabi ng Panginoon sa Roma 1:14 hanggang 16. Ano ang sinabi doon? Sabi rito, "I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. That is why I am so eager to preach the gospel to you who are in Rome. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jews and then to the Gentiles." Ayan na mga kapatid. Naniniwala ako na lahat ng nakaranas ng kapangyarihan ng mabuting balita ay nagiging excited para ibahagi ito. Pero ito ang babala ko sa inyo. Mayroong ibang mabuting balita sa mundong ito. Hindi natulog si Satanas sa pansitan para pahintulutan lang itong mabuting balitang ito. Gumawa siya ng kanyang paraan para hindi matupad yung nais ng Diyos na mangaligtas ng tao. Ano ang kanyang gagawin? Siyempre, counterfeiter siya. Kaya naman gumawa siya ng tinatawag na easy gospel, madaling tanggapin. At naipaliwanag ko na ito ay kalat na kalat sa sanlibutan ito at maraming tao rito ay tumatanggap nito, tumatangkilik nito na hindi tumatalikod sa kasalanan. Ipaalala ko lang na yung 4 na hakbang na ito, lahat ng yan, sinaturate din yan ng dyablo. Ano ang ginagawa lagi ng dyablo? Gagawin niya yan na mas madali kaysa doon sa sinasabi ng Diyos. Kung paano sinabi ng Diyos, mamamatay kayo pag kumain kayo ng bunga, ng puno, ng kahoy, ng pagkaalam, ng mabuting masama, ay sinabi ni Satanas, hindi totoo yan. Na nangangahulugang mabubuhay sila kahit sila'y kakain. Ganyan din ang ginagawa ng dyablo sa mabuting balita na lahat ay pinapagaan niya, pinapapadali niya para sa ganon ay mas gugustuhin ng tao. Kung kayo tatanungin ko, nakakapakinig ba kayo ng ganyang mga mabuting balita? At pangalawang tanong, ano ang ebanghelyong daladala mo? Nagpapatalikod ba yan sa kasalanan sa mga tao na nakakapakinig nito? At sasabihin ko sa inyo,
Ang dami sa mundong ito, ang mas prefer nila ang ibanghelyong madali sapagkat kapag sila'y nakaakay, meron na silang tropeo, meron na silang karangalan, at yung iba ay meron pang pakinabang. Kaya ngayon, ang labanan na lang ngayon sa mga tinatawag na churches ay paramihan. Hindi na talaga yung katotohanan. Sana ay magising tayo sa mga katotohanan ito. Ang nais kong ipaliwanag sa inyo sa pagkakataong ito ay tungkol sa dalawang uri ng pananampalataya. Marami sa mundong ito, lalo na sa mga Kristiyano, ay akala nila isa lang ang uri ng pananampalataya. Pag sila ay sumampalataya na sa Panginoong Jesucristo, ligtas na sila. Kaya itong ipapaliwanag ko sa inyo ay napakahalaga na kailangan niyong maunawaan. So may dalawang uri ng pananampalataya na hinahanap ang Diyos sa atin o sa tao. Yung unang pananampalataya ay yung pananampalataya sa mabuting balita para sa ating kaligtasan. O pagkakaligtasan, nangangahulugan yan ng kapatawaran. At yan yung sinasabi ng Ephesians 2:8 and 9. Kinukot ko yun sapagkat yun ay alam na alam ng marami. For you have been saved by grace through faith in Christ. It's not from your work so that no one can boast. Pero kung titingnan ninyo, bakit kailangan pang mabuhay para sa Panginoon? Yung iba, inalis na lahat yung magiging pamumuhay pagkatapos na sumampalataya sa Panginoon, ang kinina yung kaligtasan. Bukod sa mali na yung application nila, sapagkat ang ibig sabihin noon ay tinanggap lang tayo ng Diyos dahil nahabag siya sa atin at pinatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan sa nakaraan. Pero hindi pa tapos ang labanan kasi nabubuhay ka pa at yan ay hindi mo mayaalis sa kabuuan ng New Testament na ang daming paalala, ang daming pagtuturo na kailangan ganapin ang mga bagay na ito, kailangan maabot natin ito para maging ganap ang ating kaligtasan. At yun nga ang problema ng maraming nagsasabing Kristiyano dahil tinapos na nila lahat doon sa unang uri ng pananampalataya. So, may pananampalataya para sa ating kaligtasan o kapatawaran at may pananampalataya para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sa pananampalatayang yan ay kailangan tayong lumago, kailangan tayong manghawa, kailangan ay patibayin natin yung ating pananampalatayang yan. Yan ay pananampalataya para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nakukuha ba ninyo ang pagkakaiba ng dalawa? Pag yan ay pinaghalo mo, pinag-isa mo, tapos na. Aakalain ng tao na siya ay naligtas na, minsanan na, pero kailangang makita natin na yan ay magkaiba. Magkaiba ang pananampalataya para sa kaligtasan at ang para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nakukuha nyo na. Ngayon ay kailangan ko lang pasadahan ito. Lagi nating tandaan na tayo ay inililigtas ng Diyos sa kasalanan. Amen ba kayo? So yung pagpapawalang sala ay nangyari sa atin nung sumampalataya tayo sa mabuting balita tungkol sa Panginoon. Pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan sa nakaraan. Ngayon at nabubuhay tayo sa pananampalataya ay kailangan nating magtagumpay sa kasalanan. Ang tawag dito ngayon ay sanctification. Yung una ay justification. So ano ang sanctification? Ang sanctification ay lalago tayo sa kaalaman, lalago tayo sa kabanalan, lalago tayo sa biyaya ng Diyos, at lalago tayo sa katulad ng Panginoong Jesucristo. Ang sanctification life natin ay mula nung tayo ay totoong na born again hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo o kaya ay sa ating kamatayan. Proseso yan na madugo, na matagal, na ang layunin sa panahon na yan ay maging tunay na alagad. At para malaman mo kung ano ang tunay na alagad ay yan ay ang pagiging katulad ng ating Panginoon Jesucristo.
growing into Christ likeness. That is discipleship. Becoming like Christ little by little, day by day. Yan ang discipleship. Ngayon, pag tayo'y naging karapat-dapat dahil napagtagumpayan natin ang kapangyarihan ng kasalanan, tayo naman ay magiging karapat-dapat sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Iyon ang glorification na minsan ay tinatawag ding redemption. So, nagiging malinaw na ba sa inyo? Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang tatlong dimensyon ng pananampalataya natin. Tatlong dimensyon. Ang una ay sa ating kaisipan. Kailangang maniwala tayo o naunawaan natin ang pagliligtas ng Panginoon at patuloy na lumago sa kaalaman sa Kanya upang matutong magtiwala. Dito ay makikita natin ang halaga ng pagdaan sa discipleship. Hindi dapat makontento sa kaunting kaalaman sa Panginoon. Dapat ay patuloy ang paglago, pagkakilala sa Kanya hanggang sa wakas ng ating buhay sa mundong ito. Ang pangalawang dimension ay sa ating mga salita. Nakikita ba ninyo na kailangang mabago muna ang ating kaisipan bago mabago ang ating puso para ito ang lumabas sa ating bibig? Sapagkat from the abundance of the heart, the mouth speaks. Alam niyo mga kapatid, pag nabago na yung ating kaisipan, nababago na yung ating buhay, hindi tayo mahirapang mag-share sa mga tao ng mabuting balita. Hindi tayo mahirapang magpuri, magpasalamat sa Diyos. Hindi tayo kailangang pilitin para gawin ang mga bagay na yan. Kusa na yan kapag ka nabago ang ating isipan at puso. Kusa nang lalabas sa ating mga labi ang pahayag ng pananampalataya. At ang pangatlo na dimension ay yung ating mga gawa. So pag nabago na ang ating kaisipan at puso, hindi na mahirapan ang ating mga kamay sa ating mga kinikilos, sa ating mga gawa. Tandaan natin, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. At tandaan naman natin na ang mga mabubuting gawa ay ang mga pagsunod sa utos ng Panginoong Kristo. Siyang pangunahing dapat matutunan ng mga pumapasok sa karya ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, teaching them to obey all that I have commanded you. Pag-uusapan natin ngayon ang isang bagay na laging pinagtatalunan ng mga Kristiyano. Sapagkat sabi ng isang lugar ay naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Marami yan sa Biblia. Yan ang sinasabi ko sa inyo na hindi ako pwedeng magtago ng mga talata. Marami yan sa Biblia na binabanggit lang ang pananampalataya. Pero hindi naman tayo ignorante at hindi pwedeng ilaban natin yun doon sa mga may sinasabi pang kasama ang pananampalataya. Nalinawan natin sa nakaraan na kapag ka ang baguhan ay sumampalataya, laging kakambal niyan ang pagsisisi at pagpapabautismo. Hindi pwedeng pananampalataya lang. At ikot ko na naman sa inyo ang Mark 16:16. He who believes and is baptized will be saved. Repent and be baptized. Dahil yung mga taong yun ay sumampalataya na. Kaya yung tatlong yan ay magkakakambal yan. Ulitin ko na naman. Magkakakambal ang believe, repent, be baptized. At pagka yan ay nakita ng Diyos na totoo at tama, ibibigay niya ang kanyang banal na espiritu at totally born again na ang isang tao. Ngayon ay sinasabi ni Pablo sa Ephesians 2:8 and 9 na laging ginagamit ng mga gusto ay madali lang ang kaligtasan, naaligtas kayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya. So pananampalataya lang. Yan ay kaloob ng Diyos. Sabi niya, kaloob ng Diyos yung kaligtasan sapagkat makikita natin na katulad ng nabanggit ko sa nakaraan na pag ang tao hindi sumampalataya ay nasa ilalim siya ng sumpa at puot ng Diyos. Pero ang kalaban nito, mga kapatid, ay yung sinabi naman ni Santiago sa Kabanata 2 ng kanyang aklat na makakapagligtas ba ang pananampalatayang walang gawa? So alam natin ang sagot. Ang sagot ay hindi, imposible. O ngayon,
Diyan nagkakalaban yung dalawang pananaw. Yung isa, pananampalataya lang, ligtas ka na. Yung isa, hindi nakakapagligtas ang pananampalataya lang. Sasabihin naman itong isa, so ibig sabihin, naliligtas ka sa pamamagitan ng iyong gawa o parang nasusukol na. Pero ang nais kong makita nyo ay yung, ano ba ito? Sino ba ang nangusap kay Apostol Pablo? Sino ang nangusap kay Apostol Santiago? Pinagkontra-kontra ba ng Diyos ang dalawang ito na parehong lingkod niya o tayo ang mali ang interpretasyon? So eto na mga kapatid. Yung Efeso 2:8-9 ay pananampalataya para sa ating kaligtasan. Ang sinasabi ni Pablo doon, manalig tayo at maliligtas tayo sa ating mga kasalanan. Samantala, itong sinasabi ni Santiago ay pang-araw-araw na buhay ito dahil hindi ka pa naman nandoon sa langit. Nandito ka pa sa lupa, kailangan mabuhay ka sa pananampalataya sa araw-araw. At isang bagay pa na tungkol sa sinabi ni Pablo, hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang ibig niyang sabihin doon ay yung kautusan sa lumang tipan. Yun yung mga batas ni Moises dahil magiging magkakontra yan sa utos ng Panginoon na turuan nyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. We are no longer under the law of the Mosaic covenant, but we are under the law of Christ. Nababanggit yan sa unang Korinto 9:20 at 21. O ulitin ko nababanggit na we are not under the law. We are under grace at yung grace na yon ay tulong ng Diyos para magtagumpay tayo na masunod ang mga batas ni Kristo. Pero malinaw na yung sinasabi ni Pablo sa Ephesians 2:9, not by the works, meaning not by the works of the law, paulit-ulit kasi yan, na ipinapaliwanag ni Pablo dahil may mga nanggugulong mga Judaismo sa mga Kristiyano na kailangan daw tuparin ang mga batas ni Moises. Yan ay problema mula pa sa chapter 13 ng Aklat ng Gawa hanggang sa Revelation. At sasabihin ko sa inyo, hanggang sa panahon natin, may mga Kristiyano na nag-i-implement ng mga batas ni Moises sa kanilang sarili. Hindi nila alam na sumpa ang inabot ng mga Israelita dyan at sino mang nagpapasailalim sa anumang bahagi ng kautusan ay nawawala siya kay Kristo at sa biyaya ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Galatia 5:1 hanggang 4. Kung hindi nyo ito naunawaan, itanong nyo sa akin. Pero malinaw na ngayon na hindi magkakakontra ang Biblia. Alalahanin ninyo ang paalala ko sa inyo na hindi nagkakamali ang banal na Espiritu. Huwag tayong magmatigas sa mali nating pananaw na kukunin natin ang ilang bahagi ng kasulatan at itatakwil natin yung iba. Sasabihin ko na naman sa iyo, mas magaling ka ba kaysa sa banal na Espiritu? At maalala ko diyan nung pinagku-question ng Diyos si Job dahil sa kanyang mga maling pananaw. So ang tanong ko sa inyo ay naging malinaw na ba ang tungkol sa pananampalatayang ito? So malinaw na sa inyo na magkaiba ang pananampalataya para sa kaligtasan o kaya'y kapatawaran ng Diyos sa atin. At iba yung pananampalataya para sa ating pang-araw-araw na buhay. Kailangan natin yan para makapagpatuloy tayo sa ating hangganan. At para linawin pa yung pananampalataya para sa ating kaligtasan, ay mayroong dulot na matindi kung gayon ang pangangaral ng ibang mabuting balita. So basahin ko po itong 2 Korinto 11:4, 2 Corinthians 11:4. For if someone comes to you and preach a Jesus other than the Jesus we preach, or if you receive a different spirit from the spirit you receive, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily enough. Iyan ay sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa kanyang paninibugo
na kapag ka may nangangaral ng Jesus, ay agad nilang tinatanggap. Amen. May Jesus sila. Praise the Lord. Jesus din yan, no? Jesus din yan. Sabi ni Paul sa kanyang kapanahunan, 2,000 years ago, ingat kayo, mga mandaraya yan. Meron silang ibang mabuting balita, meron silang ibang Jesus, at nag-i-impart sila ng ibang espiritu. O ito ang tanong ko, sa tingin nyo ba, yan ay natunaw o lumala? Maganda yun Natunaw ba yung mga pangangaral ng mali pagkatapos ng mga sulat ng mga apostol o lumala? Ngayon, kung ang sagot natin ay lumala, abay kailangan higit tayong maging maingat sa ating mga pananampalataya. At para sa ating panghuli mga kapatid, ay nais ko kayong palalahanan tungkol sa pamumuhay sa pananampalataya. Una, ang tawag sa atin ay mga mananampalataya. At tandaan natin ang definition ng pananampalataya sa aklat ng Hebrews. Now, faith is being sure of what you hope for and evidence of things you do not see. Yan ang pananampalataya o definisyon ng pananampalataya para sa mga nabubuhay sa pananampalataya. Bakit niya sinasabi yon? Sapagkat ang sinasampalatayanan natin dito ay yung ating mga inaasahan, mga pag-asa, mga pangako ng Diyos na kailangan ay mabuhay tayo sa pananampalataya. At ang tanong ko ay, nabubuhay ka ba sa pananampalataya? Sana nga po. Pero alalahanin natin ang sinabi ni Pablo, nakakapagligtas ba ang pananampalatayang walang gawa? Hindi. At nais ko rin basahin ang sinabi niya sa Hebrews chapter 3 verse 18 to 19. Hebrews chapter 3 verse 18 to 19. And to whom did God swear that they would never enter His rest if not those who disobeyed? Sabihin nga natin, disobey. Sinabi ng verse 19, so we see that they were not able to enter because of their unbelief. Ano ang nais kong ipakita sa inyo rito? Yung disobedience ay equated sa unbelief. Iisa lang yan. Ikaw ay hindi sumusunod dahil hindi ka sumasampalataya. At ikaw ay hindi sumasampalataya kaya hindi ka sumusunod. So ang the best na expression ng pananampalataya is obeying God. Obeying the Lord Jesus Christ. Kaya sasabihin ko sa inyo, pag kayo ay totoong na born again sa pagkakataong ito, unang-unang gagawin sa inyo ng banal na Espiritu ay bibigyan kayo ng kauhawan sa salita ng Diyos at pagkatapos ay tutulungan nyo kayong mabuhay sang-ayon dito. So, paano ka lumago sa iyong pananampalataya sa ngayon? Kung ikaw ay sumasampalataya na, number 1, humingi ka sa Diyos. Sa kanyang kahabagan ay nagbibigay siya ng pananampalataya at ginawa yan ng mga apostol. Pangalawa ay basahin at pagnilay-nilayin at sikaping isabuhay ang kanyang mga salita. Sinasabi ng Biblia, faith comes by hearing. Pangatlo ay pag-aralan at alamin ang mga kamanghamanghang nilalang ng Diyos. Mababasa yan sa Awit, Kabanata 11, 1 hanggang 6. Psalms 19 verse 1 to 6. Sa pamagitan ng iyong paniniwala sa mga lalang ng Diyos sa kapaligiran natin, ay titibay ang iyong pananampalataya. Dito po tayo magtatapos sa pangalawang session. Kaya ihanda ninyo ang inyong mga katanungan at lahat ng bagay ay kailangang maging malinaw para sa atin. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama at Diyos. Magandang araw po.